Ito ang 10 150 to 200cc na motor na mukhang big bike na hindi mo aakalaing low displacement lang. Una sa ating listahan ang Honda CBR 150R. Pagdating sa forma nito, hindi mo talaga aakalaing 150cc lang ang motor na to dahil pang MotoGP ang kanyang disenyo. Ang makina nito ay 149cc, 4-stroke, 4 valves, dual overhead cam, liquid cooled, program fuel injected, at ito ay naka 6-speed. At dahil ito ay low displacement lang, pwede mo rin itong gamitin pang araw-araw dahil matipid ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 41.5 km per liter. At malaki ang kanyang fuel capacity na 12 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Meron pa itong mga safety features na anti-lock braking system sa harapan at sa likuran. Meron din itong assist and slipper clutch. At meron pa itong bank angle sensor na automatic na mamamatay ang makina kung sakaling sumemplang ka o umabot ng 60 degree ang higa ng motor. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 183,900 pesos. Pangalawa sa ating listahan itong Suzuki Gixxer SF. Pang MotoGP din ang disenyo ng motor na to at hindi mo aakalaing 155cc lang ito. Pagdating sa makina nito, ito ay 155cc, 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 2 valves, air-cooled, fuel injected at ito ay naka 5-speed. At napakatipid din ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 50.2 km per liter. Kaya pwede rin gamitin pang araw-araw ang motor na ito. 12 liters din ang fuel capacity nito kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa presyo, napaka-affordable lang dahil nagkakahalaga lang ito ng 114,900 pesos. Pangatlo sa ating listahan itong Yamaha R15M. Isa din ito sa napakapoging sport bike ng Yamaha na small displacement lang. Ready for racetrack na ito at hindi mo rin naakalaing 155cc lang. Pagdating sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4 valve single cylinder, fuel injected at meron itong tinatawag na VVA o variable valve actuation and meron din itong assist and slipper clutch. Design for aerodynamic din ang motor na to kaya stable ito pagdating sa high speed. At meron din itong mga safety features na dual channel ABS, meron traction control system at side stand engine cut-off switch. At sa forma pa lang nitong Yamaha R15M talagang pogi-pogi ka sa motor na to. Pagdating naman sa fuel consumption, kumukonsumo ito ng 30 to 40 km per liter. At ang fuel capacity naman nito ay 11 liters. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Pangapat sa ating listahan itong Hero Hank 160 4V. Isang Indian brand na bago lang dito sa Pilipinas pero pagdating sa forma napakalakas ng dating at aakalain mo ring isang big bike ang forma ng motor na ito. Ang makina nito ay 163.2cc, single overhead cam, single cylinder, 4 valves, fuel injected, oil cooled at ito ay naka 5-speed. Meron na rin itong safety features kagaya ng anti-lock braking system pero dito lang sa harapan at malaki rin ang kanyang fuel capacity, 12 liters. Pagdating naman sa fuel consumption, kumukonsumo lang din ng 45 km per liter. Pagdating naman sa presyo, sobrang affordable lang dahil nagkakahalaga lang ito ng 99,900 pesos. Panglima sa ating listahan itong KTM RC200. Isang Austrian brand pero sister company na rin ito ng Indian manufacturer na Bajaj. At kilala na rin ang brand na KTM pagdating sa mga sports bike dito sa Pilipinas. Pagdating pa lang sa forma ng motor na to, pang racing na talaga ang kanyang disenyo. Pagdating sa makina nito, ito ay 199cc, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled, dual overhead cam at ito ay naka 6-speed. Fuel injected na din ito kaya matipid sa gasolina na kumukonsumo lang din ng 35 to 40 km per liter. At malaki din ang kanyang fuel capacity na 10 liters kaya matagal din bago ka maubusan ng gasolina. At meron din ito mga safety features dahil naka Supermoto dual channel ABS ito. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 198,000 pesos. Pang-anim sa ating listahan itong Kawasaki Rouser RS200. Ang Bajaj Rouser RS200 ay Indian brand din at under siya ng Kawasaki dito sa Pilipinas. At pagdating sa forma nito, napakaganda din. Very sporty. Pang racing din ang pormahan nito na hindi mo aakalaing 200cc lang. Pagdating sa makina nito, ito ay 199.5cc, 4-stroke single overhead cam, 4 valve single cylinder, fuel injected at naka-digital triple spark ignition o DTSI. Naka-dual channel ABS na rin ito kaya safe na safe ka din sa motor na to. At malaki ang kanyang tangke na 12 liters. Pagdating naman sa fuel consumption, kumukonsumo lang din ito ng 30 to 35 km per liter. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 149,500 pesos. Pangpito sa ating listahan itong Hero X Pulse 200. Ito naman adventure bike naman ang pormahan nito. Kaya pwede mo nitong dalhin sa kahit anong road condition. Ang makina nito ay 199.6cc, oil cooled, 4-stroke, 4 valve single cylinder, overhead cam, naka single channel ABS na din ito sa harapan at napakalaki ng kanyang fuel capacity na 13 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Kumukonsumo lang din ito ng 35 to 40 km per liter. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga lang ng 140,000 pesos. Pangwalo sa ating listahan itong CF Moto NK150. Napakaganda rin ang disenyo ng motor na to, very sporty din at napaka-modern
ng kanyang design. Hindi mo rin aakalain na 150cc lang ito dahil mukha itong big bike. Pagdating sa makina nito, ito ay 149.4cc, single cylinder, liquid cooled single overhead cam, electric fuel injected, at ito ay naka 6 speed. Naka dual channel ABS na rin ito kaya safe na safe ka sa motor na to. At malaki rin ang kanyang fuel capacity na 10 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa fuel consumption, kumukonsumo lang din ito ng 45 to 50 km per liter. At pagdating naman sa presyo, nagkakahalaga lang ito ng 148,900 pesos. Pangsyam sa ating listahan ang isa sa pinakamurang sport bike na mabibili mo sa Pilipinas, itong Motorstar 200. Madami rin ang bumibili sa motor na to dahil bukod sa affordable, napaka-porma ng kanyang design dahil mala big bike talaga ang kanyang disenyo at nahahawig pa ito sa isang Ducati. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 198.8cc, 4-stroke, 2 valves, oil-cooled, single overhead cam, naka 5 speed at ito ay naka-carburetor. Pero wala pa itong mga safety features, wala itong ABS, wala itong traction control system. Pero maganda naman sa motor na to, malaki ang kanyang fuel capacity na 14 liters kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa fuel consumption, kumukonsumo ito ng 28 to 30 km per liter. At pagdating naman sa presyo, sobrang affordable lang dahil nagkakahalaga lang ito ng 83,000 pesos. And last but not the least, ang pinakamura at napakapoging sport bike ng Rusi, ang Rusi Gamma SS200. Hindi mo aakalaing napakamura lang ng motor na to base sa kanyang disenyo na napaka-sporty at napaka-premium din. Madami rin ang tumatangkilik ng motor na to, lalong-lalo na yung mga first-timer na gusto magkaroon ng sport bike. Pagdating sa makina nito, ito ay 196.4cc, 4-stroke, single-cylinder, air-cooled carburetor, Euro 3 compliant, at ito ay naka 5 speed. Napakalaki din ng fuel capacity nito, 14 liters, kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Pagdating naman sa fuel consumption, nasa around 25 to 30 km per liter. At pagdating sa presyo, kagaya ng sabi ko kanina, sobrang affordable lang na motor na to. Ito na yata ang pinakamurang 200cc na mabibili mo dito sa Pilipinas dahil nagkakahalaga lang ito ng 64,500 pesos. At yan ang 10 motor na 150cc to 200cc na sport bike na akalain mong big bike ang kanyang disenyo, hindi mo akalaing low displacement lang. Ikaw, ano ang nagustuhan mo sa 10 motor na pinag-usapan natin sa video na ito? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like, pakishare na rin at pakifollow na rin ang aking Facebook page. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.